Ganito po yung baha na sinapit. Grabe. Ng bagyong Tinyo. Super typhoon ba yan? Ngayon may paparating pa isa eh. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun si Zaldico. Ayon kay Ridon, wala sa NEDA-approved Manila Bay Rehabilitation Master Plan ang Dolomite Beach Project. Isa rin ito sa mga sinisisi Walang sa kakwenta-kwenta. paulit-ulit na pagbaha sa ilang bahagi ng Ang Maynila. lupit! Ang lupit! Kasalanan pala ng Dolomite Beach kung bakit maraming baha. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo naman yun. Sino naman contractor gagawa ng substandard na trabaho? Alright, isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan, boses ng masa aming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Lapit na tayong lumipat Totoo ang laban ng studio. Hindi na nga politiko. Tanong may klarong Solid. kasagutan. Kasama ka dito Forever. sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Galing nung walang kulay na yun, no? Talakayan, katotohanan para sa bayan. Oh, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin at yung members natin dito sa Joe Malone TV. Bagamat unti lang tayo pero masaya na rin ang inyong lingkod dahil nasusuportahan nyo ang tulad natin. Siyempre, JU Productions, si Ma'am Lona Tovera, Sir Larry Florina Dacumos, Paulos Lutong Bahay, Ma'am Lona Dani Ubaldo, pati na rin si Manik Sangko. Maraming salamat. Meron po tayong join membership button dyan kung gusto nyo po magpa-member. Mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin, yung mga nagko-comment lagi dyan sa baba, yung nakikiisa na pagka na sinabi kong attendance check, nagko-comment kayo. Maraming salamat yung mga OFW natin na hirap pero masaya in a way na nagsusumika para matustusan yung kanilang pangangailangan ng kanilang pamilya dito. Shoutout sa inyo, hanga po ako sa inyo. At alam nyo yan. Diba? Inggit na inggit nga ako eh. Yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, especially yung mga nasa Cebu, yung mga direktang tinamaan ng bagyong Tinyo, grabe. Pakatatag kayo. Tumawag lang tayo sa Panginoon. Dito, alam niyo naman dito, mga kayon, birang-bira ako magmura. Pero hindi ibig sabihin na santo ko o na hindi ako mahilig magmura. Nagmumura din ang inyong lingkod. Yun nga lang, minsan, gusto ko kasi dito, healthy conversation, usapan, kwentuhan ng issue. Diba? Ipa-realize ko sa inyo o may re-realize natin na kung gaano na tayo ginagago ng gobyerno ng Pilipinas. Sobra. Etong ipapanood ko sa inyo, I'm sorry, hindi lang ako dapat yung malulungkot at maiinay sa gobyerno. Kung anong klase meron tayong gobyerno ngayon. Gusto ko makita ninyo. I'm sure napanood nyo na rin to. Marami rin kayong napanood sa, lalo na yung mga nasa abroad, yung mga OFW dito sa Pilipinas tungkol sa bagyo ng Tinyo na yan. At lalong-lalo na yung mga talagang direktang tinamaan. Nakakalungkot, nakakainis, halo, mixed emotion, mix. Papanoorin natin sa inyo. Mga kayo na, palambing lang. Pa-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa, paki-subscribe yung Joe Malone TV. Tapos paki-click yung bell, tapos paki-set sa all. Para pagka every time na mag-upload ako, manonotify kayo. Papakita ko sa inyo yung opisina na pinaparenovate natin. Maraming salamat sa Panginoon at sa mga viewers natin. Kahit pa para nakakukuha tayo ng pondo, doon hindi na tayo mag-green screen.
Saka talagang studio na. May lamesa akong maayos, may table ako, baliktaran. Nang sa ganon, yung birada natin at yung kwentuhan natin, yung podcast natin ay maging tuloy-tuloy at talagang dire-diretso. Maraming salamat. Paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Paki-subscribe na rin itong mga backup channel natin at baka syempre, alam niyo naman pagka DDS vlogger ka, ay talagang titirahin tayo, lalo-lalo na pagpapalapit ng 2028, iisa-isahin na nila tayo. When Tito Talks, anything under the sun podcast, pag-uusapan natin dyan. Pagka may hilig ka sa pagkain, etong Tito Jom, Tito ng ina mo, paki-subscribe na rin etong mga na to. Tapos yung ating update sa lansangan, sa field, sa labas ng opisina natin, yung Solid Duterte updates, Facebook, YouTube, pati na rin TikTok. Maraming salamat. Simulan na natin. Hindi pa pwedeng ako lang kasi yung malulungkot. Di ba? Grabe. Baha pa ba yan? Pucha. Iba yung music sa lyrics. Hindi ba ko kasi baka mamaya makapiright tayo. Pero sobra to. No, Cebu Cebu Etong bagyo lang yan, Tinyo. Grabe yung baha, Baha pa ba yan? Tinan mo yung mga sasakyan. May bubong. Regardless second floor ba yan o first floor. Grabe yan. Grabe to. Yan, pakasasa kayo. Kumunoy ang baksak ninyo. Di ba nakakagigil? Nakakaiyak nyo. Tingnan nyo. Puta, baha pa ba yan? Ang alam kong baha yung mga tipong gatuhod, gahita, gabewang. Pero ito, tingnan mo. Rumaragasa. Basta dumadaloy. Tingnan mo yung daloy. Puta, kahit magaling kang lumangoy, I don't think makakalangoy ka sa ganong klaseng lakas ng ulan Ay, ng baha na yun Habang nagpapayaman yung mga buwaka ng inang mga contractor, district engineer, dahil nakupit ninyo yung dapat na sa budget ng flood control o ito ang sinapit. Nakakalungkot. Binabaha naman tayo noon. Oo, binabaha naman tayo. Pero hindi naman ganyan. Ito, baha pa ba yan? Don't tell us to blame the rain. Buckets are getting fat again. We see your new cars, new fancy game. Diba? Nakakahiya. Triangle, Triangle defense. Tingnan mo yung mga sasakyan. Grabe, tinatangay na lang yung mga sasakyan. Umiilaw po. Ano yung may tao? Nakabukas? Ganyan Mga OFW or mga nasa ibang karatig ng sulok ng Pilipinas. Ganito po yung baha na sinapit. Grabe. Ng bagyong Tinyo. Super typhoon ba yan? Ngayon may paparating pa isa Grabe. Ano to? Ang galing lang ng Panginoon Diyos, no? Iaalaw niya talaga yung ganito Minsan iaalaw niya yung ganito. Ano ba ito? Iba buong bahay ba yun? Ang daming namatay sa Cebu. Yung huling kita ko, 52. Yung huling kita ko, Tapos hanggang ngayon, walang nakukulong. Pucha. Kakahiya. Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Saldico, patuloy pa rin na hindi makasuhan. Diyos ko, hindi mahagilap.
Grabe, di ba? Ano sa palagay niyo? Paki-comment nga dyan. First question. Ano yung reflection nyo doon sa baha pa ba yun na nakita nyo sa Cebu? Paki-comment nga dyan sa baba. Grabe, di ba? Biriin mo, how can you, paano mo matitiis na tayo kumakain ng masarap? Sila pala. Na sila kumakain ng masarap, safe, may bubong, hindi babahain, nasa ibang bansa, gumagastos. Parang, alam mo, kung nakakapatay lang yung mura, no? Pag mumurahin ko to eh. Kaso kahit anong gawin ko kasing mura dito, mga kayan, hindi e-effect sa kanila. Kaya nga si Miss Cathy Vinag, hindi ko kina-question yung sinasabi niya. Yung sinasabi niya lagi kasi sa post niya. Hindi ako galit kay Cathy Vinag. Na sinasabi niya yung mga congressman na mag-tell all para hindi na sila madamay. I don't think kasi magte-tell all yung mga yun eh. Train yan eh. Train yan para gawin nila yan. Kahit na sabihin mong magpakumbaba, lumuhod pa tayo sa harapan nila, sabihin, magsabi ka na, iligtas mo yung sarili mo para sa bayan. Hindi naman nila gagawin yun eh. Kayo, maniniwala ba kayo? Hindi nila gagawin yun. Kahiyaan yan. Pag ginawa nila yun, bibilib ako nun. Bibilib talaga ako kung sino mang gagawa nun. Pero I don't think gagawin nila yun eh. Kaya yung sinasabi ni Cathy Vinag na mag-tell all, hindi nila gagawin yan. Trained yan. Mga train yan para hindi umamin. Ganon, di ba nga ang description ko nga, pag nakasalubong nila sa tanang, sasaludo nga sa kanila. Ganon sila kalupit. Even the devil, sasaluduan sila dahil sa sobrang lupit nila. Tapos pilit pinagtatakpan. Di ba? Pilit na i-divert yung issue. Ang dami nilang, ang galing lang eh, no? Talagang ipangsisilaw talaga nila yung social media. Yung mga trolls, magbabayad sila. Marami silang pera eh. They can pay consultant, they can pay trolls, mga vloggers na magtatanggol sa kanila na makakampi sa kanila. Itong mga vloggers naman na to, dahil kailangan ng pera, wala namang prinsipyo sa buhay. Kahit natirahin nila yung minsan na hinangaan nila, titirahin nila kapalit sa lapi. Ganun din eh. Corrupt din ang tawag doon. Corruption din ang tawag doon. Nagbalat kayo lang, pero ganun din yun. Diba? Grabe. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Ang Hightone, 61 projects. 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. So, will you call them? Well, ang trigger po for the Tri-Committee to invite anyone, including legislators, including... No, will you call Zaldico? Yan. That's a direct question. Yes, if he is named as a part of anomalous deals, then he will be asked. Paano No, niyo he is a papatawag? founder of, he is a part owner, SunWest and Hightone. Records show it. So will they be called? And Yes. you will call them. Yes, if they are named as part of anomalous transactions relating to infrastructure and flood control projects, then they will be asked to sit before the Tri-Committee and explain themselves. But again, to be very clear, I've seen all of the other documents. I think Congressman Zaldico has already divested himself. I mean, Representative Riton, you and I know that everybody divests themselves. But that is just a matter Puking ina nyo. Tangina. of record. Divesting means nothing. You know that. Matanda na tayo. Alam natin yun. But again, to be very clear, this divestment is the particular requirement under the law, no? So, ibig sabihin, if he is actually, again, the trigger for the investigation, whoever it is, whether a legislator, contractor, high government official, if they are named in an anomalous deal, they will be asked
to sit before Congress and explain themselves. Pinagtatakpan pa, no? Okay, because to focus on the contractors themselves would be, I would have to say, half the justice done. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo naman yun. Sino naman contractor gagawa ng substandard na trabaho kung hindi siya hiningan? Siyempre. Kailangan na niyang Puta, magbayad ginagawa in nyo naman advance. kaming bata. So now, the contractor has no choice. Well, again, these are assumptions that you are making at this point, Karen. No? We would want to be able to see it on a fact-to-fact basis, on a case-to-case basis. Ito po actual anomalies that are being seen with the flood control project. And again, in the hearing in the briefing yesterday, the DPWH actually said that to date, the 15 contractors named by the president, they have not seen yet, as of yet, anomalies Dinedelay nyo relating to substandard projects, anomalies related And why do the investigation at all? Why waste the people's money and do it if you are not out for blood? It seems to me that, you're telling me walang problema, ba't ka pa mag-iimbestiga? And kailangan mo natin to do a step by step. This is not a witch hunt, Karen. I think we have to be able to explain to the people how the process actually works for us to be able to see where the policy gaps are and to make sure that the gaps are actually plugged. No? Kaya nga no less than Majority Leader Sandro Marcos had already stated na gusto niya yung bill ni Senate President Cheese na to further expand yung pong mga disclosures and prohibitions po ng mga magkakamag-anak ng mga politiko na sumasali po sa mga kontrata ng gobyerno. Paano nananalo yung ganito, no? Paano nananalo yung ganitong klaseng representative congressman na si Terry Reton? Tapos gusto pang paimbestigahan yung Dolomite, di ba? Puta. Gusto kong murahin hanggang kaluluwa eh. Sa totoo lang, halatang-halata mong pinagtatakpan. Ba't hindi nila mapatawag si Saldico talaga? Ngayon, nasa ibang bansa, nagtatago. O paano nila maiimbitahin ngayon? Di ba? Talagang Pilipinas to. Napansin nyo? Masyado eh. Sobra. Grabe yung mga ginagawa talaga dito sa atin sa gobyerno. Nakakahiya. Ano pa ba yung words na pwedeng sabihin sa mga hayop na to? Grabe naman, no? Tapos yung mga loyalista, sige pa din, no? Galing ng ginagawa. Bumaba daw yung crime rate sa Pilipinas. Umangat daw tayo. Puta, saan banda tayo umangat? Talaga, no? Tapos itong Redon naman, pinapaimbestigahan yung DPWH. Scapegoat. Talagang scapegoat. Tatrabahuhin para makabili ng oras, madelay. Hindi mapaimbestigahan si Saldico, pati na rin si Martin Romualdez. Ang galing ng Panginoon, no? Sinabi ko kanina. Ang galing ng Panginoon, hindi dahil hinayaan niya mangyari yung sakuna na gano'n na bagyo. Siyempre, nasasaktan din si God. Dahil ayaw niya mangyari yung gano'n. Pero, pinaparealize niya sa atin kung gaano kawalang kwenta itong administrasyon na Marcos. Ang galing ni Karen, no? Talagang ganun dapat yung direktang tanungan. Talagang hindi bastusan eh. Real talk eh. Real talk kasi hindi mo na nga makuha sa Hindi mo makukuha yung sa pakiusapan. Si Satanas nga sumasaludo eh. Tangina, papakiusapan mo pa ba? Ganun sila kalupit ngayon. Ganun sila kalupit. Pagtatakpan nila yung mga dapat pagtakpan, magdi-divert sila ng mga ibang issue, pati yung bagyo gagamitin nila para ma-escape yung issue. Pero ang totoo, pinapakita lang ng Panginoon Diyos kung gaano kapalpak yung administrasyon natin ngayon. Siguro baka ginigising din tayo na, it's time to stood up. It's time to make the voice, di ba? Si Karen Davila, yung mga political vlogger, pinapakita natin na ganito. Hindi naman tayo naninira eh. Sige nga, sabihin nyo nga sa akin, yung mga nanonood sa akin, meron ba akong siniraan? Wala. Pinag-uusapan niya natin dito yung issue eh. Kaso minsan nakakagigil kasi obvious naman eh kung paano nila pagtakpan yung isang kasamahan nila eh. Di ba? Patawag nyo, gisahin ninyo. Bakit hindi pwede? Pero pagka sa ibang tao, kaya nyong gawin. Si Alice Guo nga nakatakas na eh. Nahuli niyo pa.
Yung isa, yung congressman din, yung dating congressman, na nasa ibang bansa, napahuli din nila. Bakit ito si Saldico? Putsa, parang hindi nila mapahuli. Kasi pag nahuli nila si Saldico, kakanta yan. Madidikdik yan o lalabas ang tunay na pangalan. Kaya di ibaling si Saldico na lang ang talagang scapegoat. Gaya na sinabi ni Rodante Marcoleta, ni Senator, na talagang si Saldico ang ididiin nila para siya lang. Para siya lang ang tapos pinoprotektahan lang nila para hindi mahuli. Dahil pag nahuli yan at naimbitahan dito, kakantayan ng mga maraming pangalan. Baka mamaya, papapatay na rin yan. Diba? Para hindi makakanta. Ganun sila. Kasado Ganun. na ang investigasyon ng Kamara sa 389 million peso Dolomite Beach Project. Inaasahang magsisimula ang mga pagdinig sa Nobyembre ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon. Tutumbukin ng investigasyon ng umano'y overpricing ng proyekto na isinagawa noong 2020 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Diversional tactics to. Naniniwala ako. Opinion ko yan. Puking ina mo. Ha? Opinion ko yan. Tayo na nananahimik yung Dolomite. Alam niyo ba kung ano itsura ng Manila Bay noon? I-google mo, Ridon, i-google mo para makita mo. Tapos ngayon lang 389 million Dolomite Beach. Putang ina, yung mga bilyon-bilyon ghost project niya, hindi niyo maplanchado eh. Tapos ito, bigla kayo mag-iingay ng ganito, sinama niyo pa si Trillanes. Puta, katarantaduhan niyo. Hindi ako naniniwala na yan. Na bigla na lang nila naisip na, hindi, paimbestigahan natin yung Dolomite Beach. Ay, hindi, kakasuhan si Trillanes naman. Kakasuhan ko si Bongo, pati si dating President Rodrigo Duado. Ano yung ngayon lang? Gago. Tangina niyo. Ayon kay Ridon, wala sa NEDA-approved Manila Bay Rehabilitation Master Plan ang Dolomite Beach Project. Isa rin ito sa mga sinisisi Walang sa kakwenta-kwenta. paulit-ulit na pagbaha sa ilang bahagi ng Ang Maynila. lupit! Ang lupit! Kasalanan pala ng Dolomite Beach kung bakit maraming baha sa Kamaynilaan. Diba? Makakausap natin ngayon si Bicol Saro Puta, Party List ayan. Representative Terry Ridon tungkol dito. Magandang talino gabi, mo. Congressman Ridon. Magandang gabi po. Maraming salamat sa pag-imbita. All set na po ang investigasyon tungkol dito sa Dolomite Beach. November 17 yan, yung Dolomite investigation. Bigyan natin ng upload, bigyan natin reaction. Tapos November 14, yung Blue Ribbon Committee. Umpisahan na to ng high blood. Huwag mo nag-iwas-iwas muna kayo sa baboy. Yan lamang lumabas. Well, hindi naman matagal na matagal kasi alam po niyo yung ICI proceedings po natin, 10 years po yung pinagsisimulan yan. So 2015 to 2025, no? So right smack into the period po of review yung pong 2020 Dolomite Beach Project. And in fact, nauna hong resolution po ito bago po yung flood control controversy. Pinabilang ho namin saglit dahil nga, syempre, malaki usapin po yung flood control. Dahil natunan ho namin sa ICI yung pong House proceedings, pwede na ho tayo mag-focus dito po sa Dolomite Beach Project. Magkano po ang pinag-uusapan dito? Ang issue po ba dito ay yung halagan or overpricing ng project? O dahil po sa naging epekto nito na sobrang pagbaha daw po dahil sa Dolomite Beach? Well, Sinisi nyo pa yung Dolomite po na Beach, yan yung sa atin po natin. Pero yung uunahin po natin dyan, yung question po of necessity. Kailangan ba talaga yung proyekto na yan to begin with? Ganyan din naman yung sa flood control projects eh. Isa na sa mga tinitingnan, tama ba na naglagay tayo ng flood control projects sa ilang mga particular na lugar? At yun ang itatanongin din natin dito po sa Dolomite Beach Project kasi syempre ang pinag-usapan po presyo dito, 389 million. Minimum, maabot po na around 500 million kung ginamit po para sa proyekto po ito. Ang tatanungin natin dyan, kailangan bang maglagay po ng Dolomite Beach sa Manila Bay o dapat bang linagay na lang po natin sa dagdag pa ho nga sewage treatment plants? Ibig sabihin, yung po Gago ka ba? Di sana ginawa niya, hinayaan nyo lang na puro basura yan. Tangina ng bobo mo. Ito po yung reclaimed area, ano po? Hindi naman. Technically, hindi po reclaimed area yan. Kumbaga, pinapalan lang po ng buhangin. Yung po nga, nakikita na ho natin presently nga beach walk, no? Dito po sa Manila Bay. Alam nyo, ako naniniwala ako, diversional to eh, na tactics to. Para malihis yung, kasi nako-corner na sila dyan sa flood control eh. Kaya talagang gagawin nila yan. Alam nyo, sa social media, maniwala kayo man o sa akin o hindi, sa social media, kailangan tanga ka, no? Kailangan mas tanga yung content mo, mas tanga yung idea mo. Ang nakakatawa dyan, mas marami pang views yung mga ganun kaysa doon sa mga makatotohanan. Tingnan nyo to. Ano? Puta. Dolomite Beach, gusto nyong paimbestigahan. Bakit ngayon lang? Sobrang ironic naman. Tapos sinisisi nyo pa kaya bumabaha yung Maynila. Hindi ba flood control kaya bumabaha ang buong Pilipinas? Huwag nyo naman kaming gawing tanga kayo. Diba? Ginagawa tayong bata na uto-uto eh. Huwag kayong papayag mga kayon. Hindi yan ang tunay na dahilan. Alam natin kung anong tunay na dahilan. Diba?
Kaya nga nila tinanggal si Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon dahil sa sobrang galing niya mag-imbestiga sa flood control sa mga ghost project na yun 'Di ba? 17 congressman na yung sinabi, dinrap name ng mga Diskaya, pati sila Bryce, ngayon wala na, kita mo. Ang resume, November 14. Tapos si Ping Lacson, bakit mo papalitan ang isang chairman kung maganda naman yung ginagawa niya? Ano sinabi ni Senator Tito Soto? Hindi na daw patas ba? Hindi na daw nila nakikita na nakapokus, nakasentro doon sa Kagaguhan. Puta. Isa rin kayong mga korap no? Isa rin kayong mga korap. May mga pinoprotektahan din kayo. Alam niyo yung corruption, hindi lang naman to yung gaya na sa Coast Project na may project tapos completed tapos wala naman pala. Nailabas yung pera, na-release. Completed, pero sa totoong buhay, wala naman. Hindi naman yun ang ibig sabihin. Ang corruption can be disguised to anything, to anyone, to something, to someone. Halimbawa, yan, yung mga ganyan na pinagtatakpan nila yung mga dapat pagtakam. It's a form of disguise. Corruption. Corruption pa din yun Di ba? May mga bakit hindi mo lang, ba't di na lang tayo magsilbi sa taong bayan? Yung mga iba, yung mga naka-men in uniform, mga AFP, ang sinumpaan nila na magbigay ng serbisyo sa taong bayan, hindi sa politiko. It's ano din yun? Form din ng corruption yun. Hindi ko naman nilalahat, di ba? Kaso, di ba, parang, syempre, di naman natin alam kung ano yung trabaho nila ng mga kapulisan, ng mga AFP. Pero, putya, ginato na yung nangyayari. Ginato na yung nangyayari sa Pilipinas. O ngayon may super typhoon, direktang tama sa Metro Manila. Ulit, last Uwan ang pangalan. Tapos na tayo halos sa Tinyo yung Uwan naman. Super typhoon din to. O anong mangyayari? Okay lang sa inyo. Kasi hindi naman kayo direktang matatamaan. Paano pagka tayo na yung tinamaan? Saka pa lang tayo magsisigaw na, wagin na yan, mga kurakot. Diba? Grabe, sobra kayo. Sobra. Kumunoy talaga baksak niya. Mas malalim pa kaya sa impyerno. Huwag na tayong lumayo mga kayon. Yung mga kurakot, biri mo sa dami ng kinurakot nilang pera. Lagi ko sasabihin to, kahit magsawa itong mga to. Yung mga kurakot na laging nagkukurakot pa rin na hindi pa rin kayo makontento, bagamat ang dami nyo ng kinukurakot na pera, kumunoy ang baksak nila. Palibasa, mga hindi na kayo naniniwala sa mga ganyan. Pero wait nyo lang. Hindi naman din nyo may enjoy yung pera na yan diba? Marami na ako nakita na mga malalapit sa akin na sa dami-dami ng pera na nung namatay sila, wala silang nadala sa hukay. Nag-away-away pa yung mga pamilya. Ganon din mangyayari sa inyo. Hindi malayo. Tuloy nga natin itong puking inan ko. Iinis ako. Reclamation projects. Pero ang pangako po kasi ng Manila Bay Rehabilitation, batay po sa Supreme Court mandamos, dapat po ayusin po yung kalidad ng tubig po ng Manila Bay. So yung most fundamental question sa Dolomite Pro po natin ay, yung po bang paglalatag ng buhangin sa Manila Bay ay nakabuti doon sa pagpapaganda ng kalidad ng tubig po ng Manila Bay. So yung first question of necessity, yung pong unahin. Tapos pangalawa, syempre yung question po of price. Tama ba na gumastos tayo ng 389 million para po dito? Ano po ang inaasahan natin na mauungkat dito sa investigasyon? Nabanggit nga po ninyo yung presyo, yung safety hazard, and nature, no? Sa palagay po ninyo, sino-sino ang mapapatawag pag nagsimula na po kayo? Well, ang mapapatawag po dyan, syempre, yung previous DNR leadership, no? Na talaga po nag-implement nito po si Gina ata yan originate po nitong proyekto po ito. At syempre, yung DPWH na nag-implement po nito pong proyekto na ito. So, magkakaibang phases po yung investigation. So, I think in the first hearing, yung question of necessity po muna yung i-resolve. Dapat ba yung pinondohan in the first place? Kasama po kaya ang... Yes, go ahead. Kasama din po yung NEDA, syempre, kasi ang pinag-usapan natin dyan yung master plan. Ito doon sa pinag-usapan dito sa flood control natin, maraming mga flood control projects, wala sa kahit anong master plan. Kaya sinasabi ko ng mga experts, ito po nga Dolomite Beach project po na ito, it was never in the Manila Bay NEDA master plan. Ang mga mayor, natin confirm. Ang mga mayor po ba ay kasama? I think yung Manila mayor pwede po nga pagpaliwanagin kasi I think during the course po of yung flooding po ng July, yung resolution po na yan, na-file po yan as early as July kasi yan po yung panahon ng pagbaba sa Manila. Itinuro po sila ng MDA. Yung po nga Dolomite Beach project as one of the causes of the floods around the Manila districts po. And yan yung gusto natin confirm sa kanila kung talaga ba pinapanindigan nila na nakapagpalubha nito pong pagkabaha sa Manila, ito pong Dolomite Beach project because of the blocking of the three major drainage outfalls in the area. What about businessman Francis Lloyd Chua?
siya po ang supplier ng Dolomite Beach? Well, we will have to invite him if he is the contractor of this particular project. So, I guess in the second and the third hearing, pagka yung DPWH implementation na po yung pinag-usapan, the contractor will most definitely be invited to that. Maraming salamat po sa inyong oras, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Terry, tandaan niyo yan. Tandaan niyo yung pangalan na yan. Inalis sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Presidential Commission for the Urban Poor, Chairman Terry Ridon, at mga commissioners na ahensya dahil sa sunod-sunod na biyahe sa ibang bansa gamit ang pondo ng gobyerno. Oh, gago ka pala eh. Nakikita tayo kay Rosalie Cos. Diba? Mismo si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagkumpirma na tinanggal na niya sa pwesto ang chairman ng Presidential Commission for the Urban Poor na si Terry Ridon at mga kasama nitong commissioners dahil sa junkets. Dagdag pa ng Pangulo, maraming beses na nagbiyahe si Ridon kahit katatalaga pa lamang sa pwesto, subalit iilang beses pa lamang na nagko-convene ang komisyong kanyang pinamumunuan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang awarding ceremony para sa mga child-friendly municipalities at cities sa bansa. Naman, no personal reasons really to fire him except that you had too much to solve. Kurakot din pala, putang ina mo, gago. Di ba mga kayo, naglilitawan eh. Anong dahilan mo? Bakit ngayon lang? Representative Terry Ridon, dahil gusto mong gumante? Dahil tinanggal ka noon? O bakit ngayon lang kayo naglalabasan? Ang tagal. Napaka-ironic talaga. Bili mo habang iniimbestigahan yung mga ghost project, ang dami sigurong tinamaan na itong ghost project ng mga flood control na to. Kaya talagang ang dami nilang mga issue na nilalabas ngayon. Bakit ngayon lang? Sa tagal na panahon? Ngayon lang ba nag-uulan? Gago pala kayo. Grabe. Di ba mga kayon? Talagang sino ba naman hindi high blood din eh? Sino ba naman hindi mapapamura? Di ako nagmumura eh. Pero kulang kasi yung mura para ipalamon sa mga to na tinan nyo yung nangyari sa Cebu. Grabe yun. Grabe yun. Hindi makatao. Hindi makatao yun. Hindi dapat yun mangyayari in short. Yung mga namatay, hindi dapat mamamatay. Kasi dahil doon. Hindi dapat mangyari yun in short kung talagang maayos ang Pilipinas. At kung talagang walang korap sa gobyerno o sabihin natin na hindi gaya nyo na talagang grabe naman yung kinurap nyo. Tingnan nyo nga lang sa GAA, wala na nangyari. Di ba? Yung gaan na yan, pinag-usap-usapan na yan, yung most corrupted na budget, scandal. Grabe kayo. Mga kayo, maraming salamat sa pagkikinig issue ng bayan nating pag-usapan. Joe Malone TV.